Pati sa ilan nating mga bayani, meron din palang nakakabit na kwentong bayan. Si Emilio Aguinaldo halimbawa, meron di manong kaibigang kapre. At ang isang obra ng pintor na si Juan Luna, di umano may taglay na kamalasan. Sa makasaysayang balkonahe ng Aguinaldo Shrine sa Cavite, unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas, tanda ng ating kasarinlan. Siya ang general na tinanggap na maging pinuno ng himagsikang Pilipino sa edad lang na 29. Naging presidente siya ng Republika ng Pilipinas, no, yung unang republika. Malaki yung papel ni General Aguinaldo doon sa pagbubuo ng ating nasyon. Pero mahigit isang siglo mula nung makamit natin ang kalayaan, may isang bagay daw sa bahay na ito na hindi pa rin nakakalaya. Ang mga bulong-bulungan, ang tahanan di mano ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo, meron daw tagapagbantay na kaibigan pa raw mismo ng general. Nakilala namin ang 74 anyos na si Mang Patricio. Yung pag-usap-usapan na dito na may kapre, pero hindi ako naniniwala. Tagal na yan. Siya raw mismo nakita ang di manoy kapre ng Aguinaldo Shrine. Nung tabako siya, kaharap na yung kawa. Doon. May puno na malaki yan dito. Natakot kami, siyempre, malaking tao eh. Itong mga balikat malaki, malalaki mga braso. Isang madaling araw habang nag-iigib si Mang Patricio sa poso sa tabi ng Aguinaldo Shrine. Muli raw nagpakita sa kanya ang kapre. Yung nagbomba nga ako, kinabahan nga ako nung nagbomba na ako nung nakita ko siya. Lumingon ako ng ganyan. Nakita ko siya na malaking tao. Halos pumantay sa gate ang ano niya, yung ulo niya. Pero kung ang apo ni General Aguinaldo na si Federico ang tatanungin, may mga nagsasabi sa akin, yung may mga karunungan sa kababalaghan na kung tawagin meron silang pangatlong mata, na sinasabi nila hanggang ngayon ay may naninirahan pang kapre. pumira raw siya sa Aguinaldo Shrine nung siya'y bata pa, ni minsan wala raw siyang nakitang kapre. Napauwi ako dyan, pamilya namin, siguro mga 2 taon. Ang edad ko noon is about 7 and 8. Wala akong karanasan tungkol dyan sa kapre. Pero ang hindi niya raw maitatanggi, ang lawak ng kanilang mga lupain na punong-puno ng matatayog na puno, na nung araw daw, hitik ang mga bunga. Kaya naman ang mga bata, madalas daw akyatin ang mga puno sa kanilang bakuran. Ang local historian ng Kawit na si Belen, ito ang nakikitang dahilan kung bakit kumalat ang urban legend na may kapre dumano sa bahay ng mga Aguinaldo. Ayon naman sa iba, yan daw namang kapre ay ginagawang panakot nitong hardinero ni General Emilio Aguinaldo sa mga bata na nasampa sa bakod para manguha ng mga prutas. Pinabulaanan din ni Belen ang mga espekulasyon kung bakit humaba ang buhay ni General Aguinaldo. Siya ay mahilig kumain ng mga gulay kasi diyan sa bakuran ng kanyang tahanan ay maraming gulayan. Nakikiusap ang pamilya Aguinaldo, pati na ang mga namumuno ng Aguinaldo Shrine. Panahon na para ibaon sa limot ang mga kwento ng kababalaghan na ikinakabit sa buhay ng general. Tahanan ito ng mga natatanging likhang sining sa ating bansa, ang Pambansang Museo ng Pilipinas. Sa unang palapag ng National Museum, agaw atensyon ang pinakamalaking obra ng pintor at iskultor na si Juan Luna, ang Spolarium. Nanalo ng gintong medalya sa prestigyosong Madrid Art Exposition taong 1884. Kontrobersyal ang tagumpay na yon dahil si Luna ang kauna-unahang Indio o Pilipino na nanalo sa prestigyosong patimpalak. Pero may isa pang kontrobersyal na painting si Luna na narito rin sa National Museum. Una itong nakilala sa pangalang Paz Pardo de Tavera.
hango sa pangalan ng misis ni Juan Luna na si Paz Pardo de Tavera. Sa oil in canvas painting na ito, makikita ang isang babaeng nakasuot ng pantulog habang nakahiga sa kama. May hawak na rosaryo at sa kama may nakapatong na prayer book. Simpleng painting pero punong-puno ng kwento. May mga nagsasabing ang mga dating nagme-ari raw ng painting na ito minalas. May mga rumors na ito daw ay malas kasi lahat daw ng nagmay-ari nito minalas. Ang tila sumpa sa painting ikinakabit sa krimeng nagawa ni Juan Luna sa kanyang misis mismo. Pinatay ni Juan Luna si Paz de Tavera, pati na ang ina nito o biyanan ng pintor. Naging masalimuot daw ang relasyon ng mag-asawang Juan at Paz. Bukod sa mga hindi nila pagkakasunduan, namatay ang kanilang bunsong anak na si Bibi noong 2 taong gulang pa lang ito. We really don't know, no? Pero ang alam kong medyo may gap would be the mother ni Paz. Because the mother ni Paz was never in favor of the bond nilang dalawa. Ayon sa apo sa pamangkin ng misis ni Juan Luna na si Mara Pardo de Tavera, naging mahirap para sa mag-asawa na tanggapin ang pagkamatay ng kanilang bunso. However, may mga fatal events nga dahil si Juan ayaw niyang nagme-makeup si Paz, so nagugulpihan siya. So those were mga incident. Dahil nakaranas ng matinding depression si Paz, pinagbakasyon muna ito ng kanyang mga magulang. Pero ang isa pa raw na laging pinag-aawayan ng mag-asawa, ang matinding pagsiselos ni Juan. Pinaghinalaan nito ang kanyang misis na merong kalaguyo. So she was conservative, but at the same time, marunong siyang mag-aayos ng kanyang damit, marunong siyang mag-ayos ng mga sombrero niya. So may hilig siya sa fashion. Kasi yung panahon na nasa bakasyon, merong isang nakilala si Paz na, shall we say, Frenchman, na yun ang pinagsilosan ni Juan Luna. Pero unproven. At sa sobrang selos nga ni Juan, nabaril at napatay niya ang kanyang misis at ang kanyang biyanan. Ito ho yung painting niya na ginawa niya. Ito ho yung jar. Now, dalawa ho tong jar, pero ito ho yung nilabas ko, yung pinaka natamaan ho to ng konting piraso ng utak ni Paz. So ito yung jar ng piping saksi sa dalawa. Pero ayon sa ilang kamag-anak ni Juan Luna, hindi nito sinadya na mabaril ang kanyang misis. He found the door locked and he took a gun to open the lock. He shot a few shots on the door, not knowing na yung mag-ina nasa kabilang side. Natamaan sila by accident. Matapos niya magawa ang krimen, nakulong ito sa Pransya. Pero kalaunan, napalaya. There was only a 1-day trial at naabsuelto si Juan Luna dahil number 1, ito'y crime of passion. Nirule ng French court sa Paris na isa siyang savage. Galing siya sa Malay world. So, ibig sabihin, expected yung pagiging wild niya. Parang siyang plea of insanity. Kasi mga barbaro naman yung mga taga-Asia. Yun yung dating dun eh. Alam mo, kung ang buhay ng kahit na sinong tao ay iyong titignan, lahat naman tayo ay may swerte, minsan may malas. Ibig sabihin, lahat ng sinabi nilang pangalan na yon at minalas sila dahil ikinabit yung may-ari sila ng painting. Bakit? Sinuwerte din naman yung mga yon at one point in their lives. Na sinabi nila namatay kasi dahil sa painting na yon. Lahat naman tayo mamamatay. Either magkasakit o maaksidente ka o kung ano man. So, ibig sabihin, ang nag-i-interpret lang yan, tayo lang talaga. Duda rin si Mara kung ang babaeng nasa painting ang kanyang lola na si Paz o ang misis ni Juan Luna. Gusto ko lang sabihin kaagad-agad na hindi ho to si Paz Pardo de Tavera. Sa aking pag-aalam, ito ho ay si Angela Duche, isang paboritong model ni Juan Luna since 1881. At nakasulat yan sa mga notes niya na number 1 model ho niya yan. Pag nakita mo, si Paz Pardo de Tavera daw yun, doon sa unang title, hindi naman
kamuka, di ba? Bilog yung mukha ni Portrait of a Lady eh. Kaya sinasabi na pag kinumpara mo yung mga paintings ni Juan Luna, lagi niyang model itong babaeng ito. Kamukha rin daw kasi nito si Angela Dush na nasa isa pang painting ni Juan Luna, ang The Parisian Life. Kaya naman pinalitan ang pangalan ng painting. Mula Paz de Tavera, ginawa na lang ito ng National Museum na Portrait of a Lady. Ang ating mga bayani, malaki ang naging bahagi sa ating kasaysayan. Kaya naman hanggang ngayon, ang kanilang talambuhay masusing pinag-aaralan. Pati na ang mga lihim at misteryo na nakabalot sa kanilang pagkatao.